And ang dami ko na po palang sinabi, hindi nga po pala ako yung speaker ngayon. Pero bago ko po ipakilala yung speaker natin ngayon, Ma'am Inser, meron lang po tayong house rule. Una, paki-turn on lang po yung mga speaker natin at paki-mute po muna yung mga speaker natin and paki-open po yung ating mga camera para naman po makita yung mga naggugwapuhan at nagagandahan po ninyong mga mukha. So, ang number 3 po is, wag po muna natin kausapin yung mga katabi natin kung mayroon po tayong mga katabi para naman po ma-absorb po natin yung mga sasabihin po ng speaker natin ngayon. And number 4, pag meron po tayong mga katanungan, isusulat na lang po natin yan sa papel at atin pong itatanong po pagkatapos po ng ating presentation mamaya. So, ayan po, hindi ko na po patatagalin. Ipapakilala ko na po sa inyo ang ating napakalupit na speaker na dati po siyang empleyado, grabe. Isa po siyang babae. Tama po, babae po siya. Isang napakagandang babae. Isa po siyang empleyado. At ngayon po, ginagawa na po niyang full-time si Unified Product and Services. At grabe po, isa na rin po siyang travel qualifier, top earner, at marami na po siyang rin po siyang network Luzon, Visayas, and Mindanao. Ma'am Inser, pwede po ba nating bigyan ng milyong-milyong palakpak si Ma'am Reggie Bulaong? Hi ma'am, good morning. Hello, good morning. Thank you Ma'am Shelbert sa napakalupit mong intro. Grabe. So, bago po ako magsimula, welcome ko lang po nandito yung top 1 natin, si Ma'am Marby. Welcome natin si Ma'am Marby Asonto Dasilio. Nandito po siya. Sa sister ko na nasa Germany, nandito din siya. First time na mag-attend ng training, grabe. So, sa ating lahat, tingnan ko yung attendance that, okay? Ano ba yun? So, 31 participants lahat. So, nandito si Ma'am Ruby Alcantara, Sir Raul Valle, Ma'am Shelbet, sino tong Synergy? Sir Ruel Lantano, Ma'am Analisa Velarde, Cheryl Bayeta, Cheryl Hernando, Ma'am Consuelo Catamora, Ma'am Edith Bansig from Hong Kong, Ma'am Elisa Cabanag, ito downline ko to from Pasay City, Ma'am Felicidad Kawabata, Genevieve Dulaw, Genevieve Lagati, Guy Madarang, Ma'am Heidi Pasuot, Ma'am Janet Silayan, Sir Joseph, Ma'am Luzminda Fabre, Ma'am Marby yung tapon natin, Ma'am Mary Insu, Ma'am Nemia Saldo, Ma'am Nida Igoy, Sir Romar Marsaling, Ma'am Marina, Sir Joseph again, Ma'am Lenny of Dipolog City, Sir John Ree, and nandito yung si Ma'am Rosie yung nag-franchise ng Ika Space Center sa Surigao. Wow, grabe, palakpakan natin si Ma'am Rosie Risola. So, sa mga nandito, good morning po sa ating lahat. Sa mga business partners na nandito ngayon, good morning. So, welcome po tayong lahat sa training natin ngayon. So, grabe, sa hindi pa nakakilala sa akin, my name is Reggie Alabata Bulaong, tubong Sambuanga, pero dito na nakatira sa Pulumulok sa Cotabato. So, meron po akong 4 na anak, and then, nakilala ko si Unified way back 2013.
So that time, hindi po ako nag-invest. So kinuha na lang ako niyang ninang at saka ninong yung asawa ko sa kasal niya. Grabe po, after 5 years, na presentahan ulit, na invite sa Unified Products and Services ng isang teacher. At grabe, doon po talaga ako sa kanya na-inspire kasi magkaibigan kasi kaming dalawa. Nakita ko yung hirap niya sa school. Buong araw nagtuturo nung hindi pa pandemic. Sa school sila buong araw, tama? So, at grabe, nagawa pa niyang magnegosyo sa Unified Products and Services. Samantalang ako, wala namang ginagawa, nasa bahay lang. So, naisip ko talaga na gusto ko na mag-invest, gusto ko na mag-franchise. Grabe. So, nag-franchise po ako kaagad. Ang ginawa ko, binalikan ko yung unang taong nag-invite sa akin. Okay lang ba? Palakpakan natin ang aking anghel sa larangan ng negosyo, yung top 1 earner sa buong Unified, Ma'am Marby Asonto Dastillo. Siya po yung mentor ko. Grabe. So, grabe po sa mga baguhan na nandito ngayon. Katulad nyo lang din po ako nung nag-start ako sa Unified na wala din talagang kaalam-alam. Pero since naintindihan ko kaagad na sa negosyong pinasok natin, hindi ka lang basta-basta kikita. So magsusulat muna ako. Klaro ba, partners? Yes, ma'am. So hindi ka lang basta-basta kikita sa 20%. Kasi pwede ka pong yumaman pag gagawin mo si 80%. Grabe. So why not gagawin natin siya ng 100%? Kasi ako ma'am, nung nag-start ako, inaral ko na ang negosyo at ginawa ko siyang 100%. Kasi hindi na po ako bago pa sa larangan ng network marketing. Na-involved na po ako noon sa network marketing. Tama? So, grabe. Ang tanging sinabi lang talaga sa akin noon ni Ma'am Marby, Ma'am, balik-balik ka lang sa office. Balik-balik ka lang sa office. Kahit alam kong paulit-ulit, pulumulok Jensan, pero ma'am, hindi ko po iniisip yun kasi kailangan kong may matutunan. Tama? So katulad nyo lang din po ako nung nag-start ako na wala talagang alam. Pero ma'am, kailangan talagang pumunta ng office para may matutunan. Kasi doon tinuturo yung mga basic training. So ano ba yung mga basic trainings natin? Basic, di ba? ONE, technical web tool orientation, USAP training, DOT, PDE, at meron pang BNS. Tama? So ito yung mga trainings na kailangan nating matutunan. Kasi nung nag-start ako, ma'am, ito din talaga yung inaatinan ko palagi. Kasi pag once, bibilangin mo yung pagod mo sa pag-aatin ng mga trainings na ito, hindi ka talaga magsasucceed. Kasi importante yung time na i-invest mo dito para itong mga trainings na ito, meron kang matutunan. Tama? So, importante pala sa negosyong pinasok natin yung tinatawag na learnings. Kasi earnings will follow, income will follow. Tama? Pag hindi natin ito matutunan, hindi talaga tayo kikita. So time pala yung i-invest natin to learn our business.
Tama? So ngayon, but anyway, yung topic ko ngayon is yung tinatawag na USAP, Unified Skills Assessment Program. So, mag-share lang po ako ng screen. So, klaro ba mga partners? Yes. So, ang topic natin ngayon is yung tinatawag na USAP, Unified Skills Assessment Program, na kung saan dito tinuturo yung skills na kakailanganin natin para sa pagpapalaki ng negosyo natin. Kahit sabihin natin this is just only 15% of our success, kasi 85% yung right attitude to make it 100%, kahit 15% lang, pero importante pa rin. Kasi pag wala kang skills, wala kang alam, hindi mo rin talaga mapapalaki yung negosyo mo. Ang good thing lang kasi, Tama. itinuturo naman. Kasi kahit ako, nung nag-umpisa ako, di naman ako marunong magsalita noon. In fact, kinakabahan din ako noon. Pero sa tulong ng mga uplines, kahit papano natutunan natin kung ano yung tamang skills na dapat meron tayo. So dito sa USAP, Unified Skills Assessment Program, meron po tayong tinatawag na 5 fingers. Yan po yung topic natin for tonight, or Unified Cycles. So ito po yung prospecting, invitation, orientation or presentation, closing, and follow-up. So bilang ikaw ay decided na mag-build ng network, ano ba talaga yung dapat nating matutunan sa umpisa? Kailangan matutunan natin how to do the prospecting. Ay, grabe. Teka, Noy, halika. So sa prospecting, dili siya maanan. Wait, partner sa So sa prospecting, ano ang meron sa prospecting? Ito ang ginagawa natin para makahanap tayo ng mga taong kakausapin natin. Kasi ito yung paraan, pero ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng prospect list. So ang prospect list, ito yung mga listahan ng mga kakausapin. Prospecting, ito yung ginagawa, paano gawin yung paghahanap ng taong kakausapin. So ang prospect list, ito yung listahan. Ibig sabihin, kailangan ka magkaroon ng separate notebook for your prospect list. Teka lang partner, sa lipat ako kasi hindi man ito mag-ano. Noy. Sandali partners. Sandali partner, saglit lang kasi ano, iba yung ano ko pala. List, ibang notebook sa training, ibang notebook sa prospect list.
So, paano pa gagawin ang prospect list? Saan natin makikita ang listahan ng mga taong kakausapin natin? Una, mahanap mo yun sa yearbook mo, sa contacts mo, family tree, lahat ng mga kamag-anak, pamilya o prospect natin yan sila. Then, meron tayong tinatawag na Facebook, social media, prospect na rin yan lahat sila. So, we have, pakimute po, partners, pakimute po. Okay, continue po ako. So, we have types of prospect list. Una, yung warm list. Ito yung case system mo or close to you, mga best friends mo, kamag-anak mo. Tama? Then, cold list. Sila yung hindi mo kakilala, total strangers. Next. So, ito yung format ng paggawa ng prospect list. Bakit importante siya? Kasi ito yung magsisilbing foundation natin para makabuo tayo ng network. Kasi dito nagsisimula yung mga taong kakausapin natin. Pag wala kang prospect list, mortal sin yun ng mga networker. So paano ba ang format sa paggawa ng prospect list? Sa notebook, lagyan ng name, lagyan ng address para malaman natin kung taga saan siya. Lagyan natin ng contact number. Ikaw talaga ang humingi ng contact number niya kasi ikaw yung magpapalo up. Lagyan ng category, A, B, C, lagyan ng remarks. So sa category A, may pera, negosyante, may authority, positive. Then, letter B, may pera pero alanganin, 50-50. Then si C, walang pera, negative. Ilista mo pa rin sila kasi part pa rin sila ng prospect list. Then lagyan natin ng remarks. Bakit may remarks? Kasi hindi naman lahat magjo-join. Let's say si number 1, type B. Sabi niya daw ayaw. O di X. Pag ayaw X. Pag to follow up, lagyan dito kailan siya ipalo up. Ganyan yung nasa remarks. So sa prospect list, kailangan natin ng minimum of 100 list. Bakit minimum of 100? Kasi meron tayong tinatawag na drop zero principle. Sa 100 na nilista mo, kasi ito hindi mo pa man yan kakausapin, ililista mo pa lang. Sa 100 na nilista mo, drop zero, baka 10 lang yung magpapa-orient. Sa 10 na in-orient natin, drop zero, baka isa lang ang mag-join. Ngayon, kung 10 lang ang nilista mo, isa lang ang nagpapa-orient, hindi pa talaga nag-join, wala pa rin. So, the merrier, the better. After natin matutunan paano gumawa ng prospect list, hindi mo pa yan iimbitahin. Nagawa ka pa lang ng listahan. At huwag mo yang pangunahan na hindi ko ililista kasi wala tong pera. Hindi pwedeng ganon kasi hindi natin alam. Yung ine-expect mo na walang pera, baka yun pa yung magjo-join. At yung ine-expect mo na maraming pera, yun pa yung hindi mag-join. Kaya, huwag tayong masyadong judgmental. After prospect listing, kailangan matutunan natin paano gagawin yung invitation. How to do the invitation. Ngayon, mag-invite ka na. When you invite, karamihang mistake sa invitation pa lang nag-present na sila. Wrong. When you invite, do not present. Walang presentation kasi nag-i-invite ka pa lang. Pag once nag-invite, always starts with a form.
Kasi ang purpose ng form, magbi-build ka muna ng relationship. Kukunin mo muna yung trust niya. So, F stands for family, occupation, recreation, message. Kumbaga, interview portion, pero hindi kailangang isa-isahin. Again, when you invite, apply the KISS form. Keep it short and simple. Hindi mo kailangan ng todo-todong mindset. I-approach mo lang siya ng simple lang. Sa pag-i-invite natin, meron tayong tinatawag na right approach. Ano yung mga approaches na akala natin madali lang mag-invite? Madali naman talagang mag-invite kung marunong ka na. Pag once nag-invite ka, do not mention networking. Do not mention your business agad. Do not mention the capital kasi iimbitahin mo pa lang siya. Magsiset ka pa lang ng appointment bago mo sasabihin yung message. Ang iba kasi ganito, iimbitahin pa lang niya pero nagpe-present na. Friend, may negosyo ako, networking, 15K lang ang kapital. X, wrong. Hindi pwedeng ganon. So ano ba yung mga right approaches? Una, direct approach. So sa direct approach, hi ma'am, I'm Reggie Bulaong, all the way from Pulumulo. Connected po ako sa Unified Products and Services. Nakita ko kasi yung building nyo ma'am, sobrang napakaganda ng location nyo. Baka pwede mong top-upan ng online business itong negosyo nyo ma'am. Pwede ko bang mai-offer sa iyo si Unified Products and Services? Give me 15 to 30 minutes. I will discuss to you the Unified Products and Services. Ganon kasimple ang direct approach. But then again, applicable lang pag ikay alam mo na paano mag-present. Again and again, when you invite, do not present. Magsiset ka pa lang ng appointment, saka ka pa magmi-message. Next, second opinion. May kakilala ka, negosyante. Let's say, friend, samahan mo naman ako kasi naghahanap ako ng negosyo ngayon. Kaso nga lang, kinakabahan ako kasi wala akong alam sa negosyo. Ikaw agad ang naisip ko. Kasi merong nag-invite sa akin online business. Undecided pa ako kasi hindi ko alam kung maganda ba o hindi. Okay lang ba na pakinggan natin yung presentation na inaalok sa akin? Kasi pag magustuhan mo, friend, i-go-go ko yung negosyo na yon. Hindi niya alam, member ka na, hiningan mo lang siya ng opinion. Next, yung third party approach. Through referral. Let's say, friend, baka may mga kakilala ka na mahilig mag-business. I-refer mo sila sa akin kasi naghahanap ako ng business partner na pwede kong tulungan na kahit gagawin lang namin yung negosyo na nasa bahay lang. Ha? Totoo may negosyo ka? Bakit ako maghahanap ng iba? Ako na lang kaya muna. O, yun yung catch up doon. Siya yung direct mo dapat na target. Kaso nga lang, pinadaan mo lang ng third party approach. Pang-apat, yung kidnap approach. Ito, applicable lang sa mga kakilala. Huwag kang mangidnap ng hindi mo kakilala. Baka ikaw ang kidnapin o ikaw yung sampalin. Tama? Kidnap approach, maghanap ka lang ng rason kung paano mo siya mapa-attend sa orientation or paano natin siya mapresentahan. Pwede mong sabihin, punta tayo doon, may kainan. Birthday, hindi niya alam, presentation pala. After invitation, kailangan mong matutunan how to do the presentation or orientation. So sa presentation, meron tayong mga ways para makapag-present.
Dati kasi meron tayong table talk, one-on-one, 1 to 3 person. Then, meron tayong home party, 3 to 10 people. Then, big one, 10 or more clients. Then, meron tayong C-sales with top earners and sales rally. Then, since naka-pandemic tayo ngayon, lahat sa Zoom presentation ginagawa. Then, meron tayong Google Meet, meron tayong Messenger. So, dito, matutunan mo how to present the business. Company profile, legalities, main products, services, ways to earn. So, after presentation, diyan na papasok ang closing the deal. Kahit gaano ka kalupit sa pag-present, pero hindi mo natutunan paano mag-close ng deal, wala pa rin. So, i-discuss mo sa kanya yung decide, yes or no. Bakit mag-decide siya, yes or no? Then, try, failed, and success. Then, explain mo yung paano hanapan ng paraan, sakay ng bus, benta, utang, sangla. Then, learn. Dapat, i-learn natin yung negosyo. Yung ONE 5 times, yung TWO 5 times, DOT 5 times, OSA 5 times, PDA 5 times. So, bakit 5 times, 5 times? Para mas ma-internalize natin. Para mas maintindihan natin kung ano ang meron sa mga trainings na ito. So, paulit-ulit. Hanggang ngayon, ma'am, sir, kahit nasa 2 years na ako doing Unified Products and Services, hindi pa rin ako nagsasawa na aralin yung trainings. Ang importante, andun lang talaga yung right attitude. Nasabi ni Upline, magkaroon ka lang ng GLLA and yes, Upline attitude. Kasi pag meron kang ganitong attitude, kahit wala kang alam, kahit sa tingin mo parang mahirapan ka, pero since marunong kang makinig at sumunod, madali mong mai-absorb yung training na ituturo sa atin ng mga uplines. Kasi marunong kang makinig at sumunod. Next, avoid discouragement. So since ikaw explain mo sa kanya, na avoid discouragement muna. Then, qualify quickly, power of positioning. Bakit ngayon o bukas? Tama? Then, kung kami nabago ang buhay ng dahil kay Unified, walang dahilan na hindi mangyayari sa'yo. Then, meron tayong ma'am, meeting after meeting, realization, qualify results, and questions. After closing, learn to do the follow-up. Kamustahin na ikaw yung nag-present sa kanya. Meron tayong 24 hours and 48 hours rule follow-up. Pag once may kinakausap ka, huwag mong hayaan na hindi mo na siya ma-follow up within 24 or 48 hours. Huwag mong hintayin yung 1 week kasi hindi na yan mag-PPN kasi nag-lapse na yung excitement level niya. So people don't care how much you know, but they want to know how much you care. Tama? So may natutunan po ba mga partners? Yes, ma'am. So SW4, some will join, some will not. So what? Next, someone's waiting. Remember numbers game, grab zero principle. So ako ma'am dati, dito pa lang ako. Hanggang sa natutunan ko ng mag-invite, natutunan ko ng mag-present,
At ito na rin yung tinuturo ko sa mga downline ko hanggang sa nakapag-build ako ng network ko. Normal sa ginagawa natin, maka-encounter ka ng discouragement. Aayawan ka, i-reject ka, okay lang. But kumintinue ka. Kasi tayo yung mas nakakaalam. Tayo yung mas nakakakita talaga kung ano yung ganda ni Unified Products and Services. Actually, mga partners, kung titingnan natin, sa umpisa lang talaga mahirap siya. Dumaan din ako sa prosesong nahirapan din. Imaginein mo, I'm 52 years old, pero kinaya ko nga. Walang rason para sa'yo kung ikaw may batang nakikinig sa akin ngayon. Walang rason na hindi mo siya kakayanin kasi kinaya ko nga. Huwag mawala ng pag-asa, sabay-sabay nating aralin ito. So bakit ko ba ginagawa si Unified? Ginagawa ko siya kasi para sa mga DPSY ko, grabe. Kasi dahil tamang sistema, isa na po ako sa mga kumita din dito sa Unified Products and Services. Naging achiever po ako dito. Hindi ko pa naman nakukuha yung pinakamataas na rank, pero papunta na po ako doon. And I know it kasi naumpisan ko na ng tama. Katulad nyo lang din ako na dreamer lang din mga partners. So habang nandyan si Unified Products and Services, wala tayong karapatang mag-stop hanggat hindi pa natutupad yung mga pangarap natin para sa mga DPSY natin. So just keep on going, partners. So I hope may natutunan kayo with that. Good more earnings po sa ating lahat. Back po ako sa Zoom. So, grabe. Tapos na po ako, partners. May natutunan po ba? Yes, ma'am. Yes. So, balik ko po Galing, yung galing. floor kay Ma'am Shelbeth. Ma'am Shelbeth. Hello mga partners, meron po bang natutunan sa napakagandang presentation ni Ma'am Reggie? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Oo.